Tinutukan ang inaabangan na anunsyo ng Malacanang kung sino-sino sa mga 52 cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos ang natuldukan na ang kwento sa kanilang mga ahensya. Kung sino-sino mga ito, ikukwento sa atin ni Mario Ocampo. All eyes sa Malacanang ngayong araw kung saan inasahang ibabahagi ang lahat ng mga secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos na maliligwak sa kanyang gabinete. Ngunit kanina tila pinakalma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kasabikan ng publiko nang i-anunsyo niya na wala pang final list ng mga opisyal na babansagang evicted sa palasyo. Ayon kay Bersamin, sa press briefing sa Malacanang, dadaan muna sa masusing evaluation ang 52 cabinet secretaries na nagpasa ng kanilang resignation. Ngunit secured at safe na ang spot ng ilang secretaries mula sa economic sector kagaya ni na Trade Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Yung mga ibang aksyon sa courtesy resignations ng ibang cabinet secretaries, in the coming days, magkakaroon ng more careful evaluation. Ang urgent kasi itong economic team. We will make the announcements as the decisions are made. Inanunsyo rin ni Bersamin ang kagustuhan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo na magretiro sa kanyang posisyon. Inaasahan naman na papalit sa kanya bilang kinatawan ng Pilipinas sa United Nations si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ganyan kahalaga yung position na yan. Yung position na yan ay napakataas sa pagtingin ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Manalo mismo ang ilalagay natin dyan, nakapalit ni Ambassador Antonio Lagdameo, effective August 1. Pagdating naman sa mga kalihim na tuluyan ng pina-exit sa kanilang mga posisyon, dalawa lamang ang nakumpirmang pwedeng ibahagi ni Bersamin. Tuluyan ng in-exit si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources matapos matiktika ng kanyang madalas na pamamalagi sa labas ng bansa. Habang gagawin namang Presidential Advisor for Pasig River Development with rank of Secretary, si DHSUD Secretary Jose Jerry Acuzar. Secretary Loizaga, walang issue na corruption dyan. Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Yung kay Secretary Acuzar, hindi mo rin masabing corruption yan, wala. Hindi mo rin masabing underperformance, under-delivery. Alam mo, napakataas yung nilagay niyang standard niya when he accepted the job. But you know, he is a very efficient he was very efficient in the private sector, and we expect that the President expected na makapag-deliver siya. Samantala, kinumpirma naman ni Bersamin na hindi tinanggap ng Pangulo ang kanyang resignation. Asahan daw ang anunsyo ng ilan pang masisibak na opisyal sa mga susunod na linggo. Ako si Marie Ocampo para sa Kwentong Politiko.